Isang mahusay na albularyo sa liblib na probinsya ng Antique, ang lolo ng tatay ko, Sir Caspar. Dahil isa ako sa masugid mong taga-subaybay at tagapakinig, hayaan niyong ibahagi ko sa inyo ang kwentong ito na ginawa ng panakot sa amin ni tatay noong kaming magkakapatid ay maliliit pa lamang. Kaya naman tunghayan niyo sana ito at tapusin na pakinggan. Isasalaysay ko ito sa point of view ng aking ama na tawagin na lang natin sa pangalang Kardeng. Kardeng, grabe naman ang tatay mo. Napakagaling manggamot. Akalain mo yung bulag na taga Maynila, napagaling niya. Mayabang akong napangisi. Kapag tungkol na sa tatay ang pinag-uusapan, ay pinagmamalaki ko talaga na magaling siya at maaasahan. Noong una'y aaminin kong hindi rin ako makapaniwala sa klase ng panggagamot na ginawa niya. Inakala ko pa nga na isa lamang iyong pandaraya. Ngunit habang ako ay lumalaki, napagtanto ko na disiplinado sa orasyon at dasal ang tatang ko. Bagay na kasama raw sa sinumpaan niyang tungkulin nang tanggapin niya ang kakaibang talento na iyon sa panggagamot. Ano ba naman ang nakakabilib doon? Ako, nagpapabayad naman si Tatang Ambo. Buti kong hindi. Singit ni Delphine sa pag-uusap namin ng kaibigan ko. Sumimangot ako. Kahit kailan talaga ito ay napakahusay niyang manira ng mga kagalakan na nararamdaman ng mga tao mula sa simpleng salitang papuri. Ikaw naman, Delphine. Wala naman ang libre sa panahon ngayon. Tuwang-tuwa ang loko-loko. Sa bagay, siguro ay totoo ang sabi-sabi tungkol sa Tatang Ambo mo. Sabi ng lola ko, yung kauna-unahan daw na pasyente niya ay hindi pinagbayad ng kwarta dahil napakagandang babae raw noon. Sinapian daw ng mabangis na aswang yon. Libre ang babae dahil maganda, ngunit nang magtagumpay daw ang tatang mo sa pagpapaalis ng mabangis na aswang, halik ang hiningi niyang kabayaran. Tumatakbo si Delphine habang sinasabi iyon, kaya hinayaan ko na lamang siya kahit gusto ko sanang masapak ito kahit isa. Ang usapin na iyon ay matagal ng kuro-kuro sa lugar namin. Sabi naman ng nanay ko na isa sa 3 anak ni Tatang Ambo, wala raw katotohanan ang tungkol sa siningil na halik, pero napakaganda raw talaga ng babaeng nakursundadahan na sapian at guluhin ng mabagsik na aswang. Kaya hindi na raw nakakapagtaka na mahalikan ito kahit ang paa ng tatang nang ito ay magbalik sa tamang wisyo. Bilang isang bata na maraming tanong na nais mabigyan ng kasagutan, hindi lang iisang beses kong tinangka na tignan kung anong klaseng libro ang binabasa ni Tatang Ambo sa tuwing siya ay magigising at bago matulog. Walang palya niya iyong binubulungan habang nakadapa siya sa harap ng malaking santo. Oo, Romano-Katoliko naman kami. Walang nabibigo basta manalig lamang sa kanya. Isang umaga ay narinig ko na naman sambit ni Tatang sa kanyang mga pasyente. Walang pinagkaiba ang mga araw na iyon sa mga araw na grabe ang haba ng pila sa kubo namin para magpa-albularyo sa kanya. Hindi rin kaiba iyon sa mga araw na ako ay palihim lamang na nakamasid sa ginagawa ng aking lolo. Mula kasi nang manggamot siya, ang lahat ng pag-aasikaso roon ay siya lamang mag-isa ang nagmimintina. Mula nang ako ay 5 taong gulang hanggang ngayon na ako ay 14 anyos na, tahimik lamang akong nakamasid sa kanya at patuloy niya pa rin akong pinagbabawalan na lumapit o pakialaman ang kanyang mga gamit. Minsan na rin kasi niya akong nahuli na hawak ang kanyang maliliit at sagrado raw na libro. Hindi ko naman nabuklat man lang. At ang sabi pa ni Tatang, huwag ko na raw tangkaing buklatin.
At baka ako naman daw ang makorsondahan na pasahan ng ganoong kaalaman. Ayos na raw na siya na lamang ang mayroon ng ganong talento sa panggagamot at baka raw hindi ko kakayanin kapag nagkataon. Aaminin ko na magmula nang sabihin niya iyon sa akin, ay sumidi ang kuryosidad ko na malaman kung paano siya manggamot. Matindi kasi ang pagnanais ko na sumikat. Gusto kong katulad niya ay sumikat din ako sa aming baryo. Maraming salamat ho, Tatang Ambo. Napakarami na naming ospital na nilapitan. Ngunit hindi talaga namin akalain na sa iyo lamang makakalakad ang aming anak. Abot langit na pasasalamat ng isang ginang kay Tatang. Kakauwi ko lang mula sa eskwela at iyon ang eksenang dinatnan ko. Gaya sa nakasanayan kong marinig, nagsabi lang ang lolo kong albularyo na hindi raw siya ang nagpagaling sa anak nito. Pinagaling daw iyon ng nasa itaas. Ginawa lang daw instrumento si Tatang Ambo. Tipikal na tagpo na ang mga ganon sa kubo namin. Ngunit hindi ko alam kung kailan ko ba iyon makakasanayan. Habang tumatagal kasi ay nakadarama talaga ako ng inggit sa sarili kong lolo. Ganon yata talaga kapag mataas ang pangarap na katulad ko. Sa katunayan, bumili pa ako ng mga babasahin na naglalaman ng tungkol sa pag-aalbularyo. Kitunay man iyon o hindi. Nagustuhan ko ang sinabi roon na naipapasa nga ang kapangyarihan sa panggagamot. Basta nakapili na ang isang albularyo. Dumaan ang mga araw, kasabay ng pagkatindi ng aking kuryosidad sa anting-anting ni Tatang Ambo sa panggagamot, ay siyang dating sa kubo namin ng isang napakagandang babae na may misteryosang mga mata at ngiti. Siya si Rowena, ang magandang dayo sa lugar namin. Nais daw niyang makatagpo at makaharap si Tatang Ambo, kaya siya naroon. Kahit wala naman siyang sakit. Isa siya sa daan na nakikipila at kumuha ng numero para maharap si Tatang Ambo. Hindi niya alintana ang layo ng tirahan niya sa probinsya namin. Hindi rin niya alintana ang init sa amin na hindi nababagay sa maganda niyang kutis. Katunayan, ilang araw pa lang nga si Rowena doon ay medyo nagiging morena na siya. Sobrang ganda ni Rowena, pare. Anang kaibigan kong si Romulo. Tinulak niya pa ako sa labis na paghanga sa dalaga. Malaki ang agwat ng edad namin ni Rowena. Pero hindi ko rin naman maiwasan na mamangha at purihin ang ganda niya. Mula sa malayo nga, habang nakaupo ang dalaga sa dulong bahagi ng upuan at naghihintay para sa pagkakataon na makaharap si Tatang, ay palihim namin siyang pinagmamasdan. Sigurado ako na uuwi rin siyang bigo. Hindi ko na napigilan na ibulong ang aking saloobin. Hindi naman talaga haharapin ni Tatang Ambo si Rowena. Wala naman siyang sakit para siya ay pumaroon at gamutin ng Tatang. Yun lang, sagot ni Romulo sa akin. Pero mas hindi talaga ang hangarin niya na makaharap ang Tatang mo. Ang balita ko, hindi na siya umuwi sa Maynila. Nangupahan na raw si Rowena sa bayan para madali para sa kanya ang pumila rito sa kubo niyo. Nakuha ng sinabi ng kaibigan ko ang aking interes. Talaga ba? Tanong ko sa kanya. Iyon ang chismis ni Aling Maring. Sa bagay nga, chismosa naman talaga ang nabanggit ni Romulo. Si Aling Maring ang nangungunang chismosa sa aming lugar. Grabe naman yung nangunguna. Tama naman ang parati nitong binabalita, dangan at madalas nga lang, may dagdag at bawas. Kung ganawan naman pala ang effort ni Rowena, mainam pa na gawa natin ang paraan ang pagparito niya sa lugar natin.
Anong sabi mo? Gulat na bulalas ni Romulo. Tutulungan mo ko sa gagawin kong plano na pagkausap kay Rowena kasi kaibigan kita. Kung masidi ang kagustuhan ng babae na makaharap ang tatang ko, masidi naman ang kagustuhan ko na makilala at magpasikat kay Rowena. Dahil magkaibigan kami ni Romulo, pareho ang likaw ng aming bituka at mga kapilyuhan. Alam kong papayag siya sa plano ko. Hindi naman kami magkakasundo kung hindi. Tinining ting ting ting. Hindi kami nagsayang ng oras ni Romulo. Nang maplansya namin ang plano, ay agara na kaming pumunta sa inuupahan ni Rowena sa may malapit sa bayan. Hindi rin kasi maaaring patagalin ang pakay namin sa babae at ang numero niya sa pila para makaharap si Tatang Ambo ay maaari nang matawag bukas. Andito na tayo. Ano? Kakatukin ba natin? Tanong ni Romulo nang matanaw na namin ang nag-iisang kubo na nasa kanto ng kabundukan papasok sa bayan. Nilibot ko muna ang aking paningin sa kabuuan ng bahay. Nakatirik iyon sa kung saan napakalayo niyon sa mga kalapit bahay. Kahit na nga ba malapit na iyon sa bayan. Ang balita, ang nagmay-may-ari ng bahay na iyon ay lumipat na sa Maynila. Doon siguro nakilala ni Rowena kaya siya nakaupa roon. Nagtataka rin naman ako kung bakit naroon ang dalaga. Hindi rin mawala sa akin ang sampatahan na baka mayroon siyang kaibigan o kamag-anak na nangangailangan sa serbisyo ni Tatang. At narito nga kami ni Romulo ngayon upang ipaalam sa kanya na hindi siya haharapin ng Tatang kung hindi niya kasama ang kanyang pasyente. Hindi na muna siguro. Huwag muna nating katukin. Tugon ko sa aking kaibigan. Hindi kasi niya tiyak magugustuhan o bubuksan kaagad ang pintuan. Sigurado akong lubha siyang magtataka sa pagparito natin. Dagdag ko pang sambit. Nagpasya kami na umaligid sa munting kubo. Masama ang manili pero ngayon lang namin gagawin. Kaya patawarin na lang kami ng Panginoon. Hindi kami naghiwalay ni Romulo. Sige kami sa hanap ng butas na maaaring masilipan. Sa gawing tagiliran sa kanan ng bahay kami nakakita. Malapit ang butas sa nakakatakot na puno ng akasya. Unang silip pa lang namin sa maliit na butas ay marahas na akong napalunok. Nagkatinginan kami ni Romulo. Kumakagat na ang dilim. Kaya hindi ko sigurado kung pareho ba kami na nagiinit ang mga tenga sa mga oras na iyon. Pero ang sigurado ako ay pareho kaming nagustuhan ang aming nakita. Kaya sabay rin kaming bumalik mula sa paninilip sa butas. Sino bang nagbibinata ang hindi magugustuhan ng isang magandang babae na hubo? Napakakinis ni Rowena. Hubo siya at may hawak na botilya. Nagpapahid siya sa buong katawan niya ng tila langis na likido na kinukuha niya sa botilyang tangan. Madulas ang likido. Nakatapat sa gasera ang dalaga kaya wari kumikindab tuloy sa maputing balat nito ang pinapahid ng kung ano. Hindi pa roon natapos ang palabas. Oo. Dahil hindi namin napigil ng dalawa ay nilabas namin ang kargada. Tsaka kami nagpaputok ng balang hindi matigas, kundi bala na parang laway. Alam niyo na ang ibig kong sabihin. Oo. Kumakasa-kasa kami. Ang sarap kasi. Naupo kasi sa upuan na kahoy si Rowena. At para bang alam niya na may nanonood sa kanya. Sa harapan pa namin mismo nakatuwan. Pinahiran niya ang mga binti niya. Masisihan na sana kami. Nag-init na rin kasi ang dugo ko sa aking nakikita.
Ngunit ilang sandali pa, ang pag-iinit ng mga dugo namin ni Romulo ay napalitan ng sindak. Unti-unti kasi namin nakita na nahahati ang katawan ni Rowena. Matagal bago kami makagalaw mula sa aming kinatatayuan. Literal na nanigas kami at hindi lang ang mga junior namin. Nang magawa naman namin ni Romulo na makakaripas ng takbo, ay nagkabungguan pa kami at sabay na gumulong. Hindi namin naiwasan na mapasigaw sa labis na gulat at takot. Ang hinuha ko ay nagkatotoo, ilang saglit lamang. Nang dahil sa sigaw namin ay narinig ko na ang malalakas na pagaspas na mga pakpak na animoy mga tolda. Dahil siguro sa tunog ng malalaking pakpak ni Rowena, kaya nagkandagulong-gulong kami ni Romulo sa talahiban. Ang gamit namin na sulo o yung tukalong na may gaas ay sinindahan ko para hindi kami mawala ng tanglaw. Hindi ko sigurado kung takot ang mga katulad ni Rowena sa apoy, pero wala naman sigurong masama kung susubukan ko. Kung sakali man na lumapit siya sa akin, agad kong ipangsangga ang apoy na sulo. Kung lalapain ko kayo, tiyak kong darating dito si Ambo. Naglalaway na sambit ni Rowena. Nasa ere siya, hindi gaanong kataasan. Tama lang upang mapagmasda naming maigi ang putol niyang katawan na may nakalawit na bituka. O kung ano pa man na lamang loob na hindi ko akalain na mayroon din pala ang mga katulad niyang manananggal. Bakit ba ganoon na lamang katindi ang pagkagusto mo na makaharap si Tatang? Takot man ay binili ko ang oras ni Rowena. Dapat ko siyang malibang. Bago niya ako tinugon, naibulong ko na kay Romulo na tumakbo siya pabalik ng kubo. At gumawa siya ng paraan upang hindi na mabalikan ng manananggal ang kalahating katawan nito. Magsyuta ba kayo noon? Pakwela kong sabi sa manananggal. Sa lahat ng manananggal, si Rowena ang hindi nagbago ang anyo. Nananatili siyang maganda, dangan lamang at tumutulo ang laway at nagkaroon ng mga pangil. Gaya sa inasahan ko, hindi naman ako tinugon ng manananggal. Bagkos ay sinurong niya ako. Kandasiksik ako. Umisip ako ng paraan upang maikalang ko siya papasok sa mga talahib na may matitigas na mga sanga. Manang-mana ka sa lolo mong sira ang ulo. Galit na asik ng manananggal sa akin. Paano ay nakagawa na ako ng paraan upang maikalang siya? Alam ko naman na may karapatan siyang magalit dahil sa pambubusan namin. Pero hindi sa paraan na magpakagat ako sa matalim niyang mga pangil. Ayaw kitang saktan. Ngunit kung madadamay ang mga taga-baryo ko, dapat lamang na bigyan kita ng lechon. Lechon? Dapat lamang na bigyan kita ng leksyon. Banta ko kay Rowena. Nakatakbo naman si Romulo nang hindi napupunan ng manananggal. Ako naman ay mabilis na itinarak ang dulo ng sulong tangan ko sa isa sa mga pakpak ni Rowena. Dahil nadagit ko siya, ginawa ko sa mabilis na kalkula ang pagtarak sa sulo. Tsaka ako naghanda para sa orasyon. Hindi ko alam kung tama ang dasal na uusalin ko. Basta ang natatandaan ko lang patungkol dito ay dasal iyon pamuksa sa masasamang espiritu. Buti na lang talaga at maloko ako. Akalain ko bang magagamit ko ang nalalaman ni Tatang Ambo? Nakapikit ako habang inuusal ang mga salitang pilit kong inaalala. Hindi ko nabasa ang mga sagradong libro ni Tatang Ambo. Tanging mga binubulong lamang niya ang natatandaan ko. At sinaksak ko sa dulong bahagi ng utak, kaya alam kong may pagkakataon na mamali ako sa aking inuusal. Patunay na nga ang nakakalokong tawa ni Rowena.
May nakalimutan kasi ako na kaunting salita. Nang maalala ko naman agad ay inusal ko iyon sa matigas na paraan bilang pambawi. Itigil mo na yan. Ang lolo mo ang kailangan ko. Galit na anang manananggal. Hindi ko itinigil ngunit kahit ano pa man ang gawin ko. Ang mga sumunod na mga salita ay hindi ko na matandaan. Kandautal na ako. Ang manananggal na si Rowena ay tumawa na. Hinihintay kong mangisay siya kapag nakagawa na ng hakbang si Romulo sa kalahati ng kanyang katawan. Ngunit wala. Mukhang hindi yata totoo ang nababasa ko sa comics na maaaring mamatay ang manananggal kapag pinakaialaman ang kalahati ng katawan nito. O baka naman natakot na si Romulo kaya umuwi na lamang. Kaya niya ba akong iwan? Bakit hindi niya nagawa man lang na tumawag ng tutulong sa amin? Taimtim na lamang akong nagdasal pagkatapos ng mga agam-agam. Maaari ko naman yatang asahan ang pagkagat ng liwanag. Lilibangin ko na lamang siguro ang... Bakit ka nagbalik sa baryong ito? Ang apo ko pa ang napili mong dagitin. Ang iniisip ko ay naudlot sa biglaang pagsasalita ni Tatang Ambo. Kasama niya si Romulo. Ang kapal ng mukha mo. Kung inaasahan mong ganoon na lamang magtatapos ang lahat sa pagitan natin. Asik ni Rowena kay Tatang. Mas makapal ang mukha mo kung inaasahan mong basta mo na lang akong makukuha nang dahil lang sa ginawa mong ito. Ganti ni Tatang Ambo. Pagkatapos magsalita ay inihanda ni Tatang Ambo ang kaninang dasal na nakalimutan ko. Ilang sandali lang, unti-unting nawalan ng lakas si Rowena at nagpakita sa amin ang tunay niyang nakakatakot na itsura. Lumaki kami na hindi nakikinig sa tsismis dahil sa kakaibang karanasan na iyon ng aming ama. Namatay nga si Rowena at yung katawan niya ay sinunog namin sa gubat hanggang sa matupok ito ng apoy. At yun po ang kwento ng tatay ko, Sir Caspar. Sana ay nagustuhan ninyo. Sa totoo lang, lumaki kami na hindi nakikinig sa tsismis dahil sa kakaibang karanasan na iyon ng aming ama, Sir Caspar. Sa kasalukuyan ay wala na ang tatay. Ngunit baon namin ang mga pangaral na kaakibat ng kanyang kwentong manananggal. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Kasi yun lang po ang karanasan nila tatay. Sana ay nagustuhan ninyo, sir. Maraming salamat po, mga kaaswang. Magandang buhay, Sir Caspar. Maging sa iyong tagapakinig at taga-subaybay. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Romel. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari pa noong kapanahunan na ako ay nagbibinata pa lamang. Hindi ko rin ito halos mapaniwalaan na nangyari ito sa akin noon. At ngayon ay nananatiling alaala at hindi ko makakalimutan. Kaya tunghayan na lamang ninyo at kayo na ang humusga. Edad 17 na ako nang matutong manligaw. Tipong nag-iigip, nagsisibak, at maakyat talaga sa bahay pagkatapos mangharana. Sa panahon namin na uso yon. Isa ako sa naglakas ng loob na ligawan si Marina. Galing siyang Maynila. Nalipat lamang ang pamilya nila sa aming baryo noon sa May Antique. Ang sabi, dahil daw nalugi ang negosyo ng mga magulang ay napagpa siyang magtago sa liblib na baryo upang hindi mapahiya sa mga kakilala sa syudad.
Marami na ring tsismosa kahit noong araw. Aba, akalain mong narito pala ang pinakahindi kagwapuhan na lalaki sa baryo. Habang nag-uusap kami sa salas ay siyang dating ng may kayabangan na tiyuhin ni Marina. Ang tatlong kasabay ko na umaakyat ng ligaw ay nagtawanan. Romel, ikaw nga ay magtigil sa panliligaw sa pamangkin ko. Kung ang kuya ko na siyang tatay niya ay hindi nakakapagsalita sa iyo, ibahin mo ko. Tiyong, tama na ho. Inawat siya ni Marina ngunit nagpatuloy lamang si Mang Nestor sa pagkutsa sa akin. Ayan ang tama na. Ayaw ko nang makikita ang pagmumukha mo rito, tsupi. Parang pusa na pagtataboy pa sa akin ni Mang Nestor. Hoy Romel, ano ang ipapalamon mo sa pamangkin ko kapag nagkataon? Mga kalamansi na tanim ninyo. Ikaw na lang ang sumipsip ng katas ng mga kalamansi. At baka sakali naman kung mangasim ka ay magbago pa dyan ang itsura mo. Maaskad na lait sa akin ng matandang kalbo. Hindi ako sumagot. Bagkus ay nilisan ko na lang ang kubo ng babaeng nililigawan ko. Sinunda naman niya ako at inihatid hanggang sa pinto ng bakod nila. Mabait si Marina bukod sa maganda. Mababait din ang magulang niya. Sila na ang humingi ng pasyensya para sa nagawa at nasabi sa akin ni Mang Nestor. Sa akin naman ay baliwala lang yon. Nakainom din kasi ang tiyuhin ng babaeng nililigawan ko. Parati ka na lang ginagano ng siraulong yon. Habang naglalakad ako ay nagsalita ang marusing na lalaki na nagkakalkal ng basura nila Marina. Nang hindi ako magsalita ay nilingon niya ako. Hindi ka kagandahang lalaki, pero tao ka. Tandaan mo yan. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay makakapagpasyensya tayo. Tipid na tango at ngiti lang ang itinugon ko bago ako nagpaalam sa kanya na mauna na. Habang naglalakad na ulit ako pa uwi ay malalim akong napabuntong hininga. Inisip ko kung sobrang taas na nga ba ang pangarap ko para si Marina ang aking asamin. Pero hindi naman natuturuan ang puso. Bumuga ako ng hangin nang malapit na ako sa bahay namin. Hindi ko gustong mag-alala si nanay, kaya hindi ko dapat na ipakita sa kanya na nalungkot ako sa nangyari kanina. Dalawa lang kami ni nanay ng mga panahong ito ang magkasama sa buhay, kaya hanggat maaari ay hindi ko siya binibigyan ng konsumisyon at alalahanin. Magaganda naman ang bunga ng kalamansi namin. Walang ano-ano'y sabi ko na lamang sa nadaanan kong mga tanim sa munting hardin namin. Mabilog at namimintog na ang mga kalamansi. Mula maliit pa ako ay iyon na ang nagpakain sa amin ng dalawa ko pang kapatid. Dahil sa tanim na kalamansi ni nanay, naiwanan niya ang tatay namin na walang alam. Kung hindi ang makipagbasag ulo kahit wala itong trabaho. Mas masakit pala para sa akin na mahamak ang mga tanim na kalamansi ni nanay kesa sa itsura ko. Ngayon ko lang nalaman. Siguro kasi sobrang halaga ng mga kalamansi na iyon sa aking butihin na ina. Huwag kayong magtampo sa sinabi ni Mang Nestor ha. Nakainom lang siya kaya siya ganon. Parang bata kong pagkausap sa mga kalamansi. Hinimas ko pa iyon. Itinuro sa akin ni nanay na kausapin sila para mas mamunga ng maganda. Nagpaalam na rin ako sa mga tanim na kalamansi pagkalipas ng ilang segundong pakikipag-usap sa kanila. Gabi na rin at kailangan ko ng matulog. Pagkatapos ng naganap sa amin ni Mang Nestor ay medyo
nagpahinga na muna ako sa panliligaw kay Marina. Nag-asikaso ako sa eskwela at sa tindahan namin sa palengke. Di ko na muna inintindi ang babae kahit sabik na ako na makausap siya. Pero pagkakataon na yata ang naglalapit sa amin ni Marina. Dahil sa dami ng maaaring maiulap, parati pang may sahog na kalamansi ang napipili ng kanyang ina nitong nakaraan. Tuloy ay nagkikita kami ng sadya. Ang dami naman nito, baka malugi kay Romel. Minsan ay mahinhin na sabi ni Marina sa akin. Tinutukoy niya ay ang mga kalamansi na binili. Ikaw naman, minsan ka na nga lang makatsamba ng kalamansi na ako ang nagbebenta. Itago mo na, Marina, at baka makita pa ni nanay. Pagbibiro ko. Nahampas niya ako sa dibdib. Sinabayan ko naman yun ng pagpisil sa kanyang palad. Siguro ay hindi nga ako kagapuhan pero masisiguro ko may nadarama rin sa akin si Marina ng kahit konti. Sinasabi ng ngiti niya yon at paglalagay niya ng buhok sa likod ng kanyang tenga. Marina, pwede ba akong umakyat ng liga ulit sa iyo mamayang gabi? Seryoso kong tanong sa kanya. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang ba. Nakita ko kasi na tila nang islap ang magagandang mata niya. Kinagabihan, nagpapogi ako talaga sa bihis kahit hindi ako gwapo. At nag-ayos ng buhok. Matagal-tagal na nang huli akong nagpunta para umakyat ng ligaw kay Marina. Isa pa. Sa tingin ko naman ay may maganda akong pwesto kaysa sa iba pa niyang manliligaw. Dahil hindi naman siya makikipagnitian sa akin kung hindi. Hindi siya kikiligin kung wala ako sa kanya. Nadagdagan pa ang pag-asa na may katotohanan ang mga iniisip ko. Bit-bit ang mga ganong isipin. Ay agad kong inangat sa pinto ng kubo nila Marina ang nakakuyom kong palad. Pero hindi pa man ako nagsisimulang kumatok ay naulinigan ko na ang pag-uusap sa loob ng kubo ng babaeng aking sinisinta. Sa pangit na yun ni Romel, sa tingin niyo talaga papatulan ko siya at gusto ko siya? Dinig kong sabi ni Marina. Makakairita kasi ang pagmumukha. Ang tsohi naman niyang si Mang Nestor yon. Tiyo, kumalma na ho kayo, okay? Mamaya andito na naman yon. Baka awayin mo na naman. Uulitin ko ho, kailangan natin ang mutya ng kalamansi para naman makabalik na sina mama at papa sa negosyo nila. Swerte raw iyon. Marami nang nakapagpatunay. Tsaka maaari rin yun sa sakit mo sa bato. Panilaklak mo ng alak. Sigurado akong may tama ka na sa bato. Humigpit ang kuyom ng aking mga kamao. Alam ko ang tungkol sa mutya ng kalamansi. Nakwento na rin sa akin yun ni inay. Pero kahit marami kaming tanim na kalamansi, ay hindi ko hinangad kailanman na makuha iyon upang makatulong sa amin. Dahil naniniwala pa rin ako na nasa pagsisikap at patas na daan ang masarap na bunga. Ang lalim nun ah. Magandang gabi po. Nadinig ko na hinanap ninyo ang mutya ng kalamansi. Imbis na magalit ako ay nakiharap ako sa kanila na para bang wala akong hindi magandang narinig. Sabay akong binalingan ni Mang Nestor at ni Marina. Nagawa pa muna nilang magtinginan bago kay Meng ngumiti sa akin ang babae. Ikaw na pala yan, Romel. Hindi ka man lang kumatok. Romestro ang kunwaring ngiti sa maliit na labi ni Marina. Nilapitan niya rin ako at inangklahan. Kanina pa talaga kita hinihintay. Sa tingin ko nga, nabanggat kasi ang kalamansi. Seryoso kong sabi. Ano bang mayroon sa mutya
Matagal ko na yung naririnig at ngayon ay sa bibig niyo naman nanulas. Ano kasi tong si Tiyong Nestor, may sakit sa bato. Marami ang sabi-sabi na yun daw ay nakakapagpagaling ng kahit anong sakit. Wika ni Marina na hindi madiretso ang sinasabi. Tila naman nakalimutan na ni Mang Nestor ang ginawa niya sa akin nung nakaraan. Nginitian niya ako at inakbayan. Pasensya ka na, Romel. Nakainom lang ako ng masigawan kita. Hindi ako mapagtanim ng galit pero dahil sa narinig kong naging pag-uusap nila, lihim na kumulo ang dugo ko. Kung gusto niyo na mahanap ang mutya ng kalamansi ay pwede naman kayong pumaroon sa taniman namin anumang oras. Hindi nagsayang ng oras si Mang Nestor. Kaagad siyang nagpunta sa taniman namin ng kalamansi. Pinayagan din naman siya ng nanay ko. Kahit na labis akong nagtataka dahil ang nanay ang siyang nag-iisang tao na gwapong-gwapo sa akin. Galit na galit nga siya nang malaman na hinamak ako ni Mang Nestor. Sinabihan din ako ni nanay na lumayo na kay Marina at hindi maganda na isiksik ko ang aking sarili sa mga ganong tao. Naunawaan ko ang ginawang pagpayag ni nanay nang minsan ay sinilip ko si Mang Nestor mula sa bintana ng kwarto ko. Ang sabi, tuwing 12:00 lang kung magpakita ang mutya. Naaalala ko sa kwento ng matatanda, ang mutya raw ng kalamansi ay merong nagmamaasim na bantay. At ang bantay na iyon ay nagpakita kaagad sa ika-5 araw na pag-aabang ni Mang Nestor sa mutya. Nabigla rin ako dahil ngayon lang ako nakakita ng ganong kakinang na buto ng kalamansi. Yun pala ang mutya, kumikislap. Walang katumbas ang pagkurap ng kislap na animoy kulisap sa kalagitnaan ng dilim. Noon ko naunawaan na ang bantay ng bunga na may mutya ay lumalabas lamang sa tuwing ang mutya ng kalamansi ay bumubukadkad. Animoy puno ang kulay ng aswang na bantay. May mahahabang buhok. Ang ulo nito ay parang kahugis ng buto ng kalamansi, samantalang ang mukha ay nakakatakot. Malinaw kong nakita kung paano naglaban ang bantay na aswang tsaka si Mang Nestor. Noong una, kahit anong sungkap ng bantay na aswang ay hindi ito makapuntos. Ngunit naglaon ay ito na ang puminid kay Mang Nestor sa puno. Piglas ng piglas ang matandang lalaki. Halatang nahihirapan ito sa pagkakasakal dito sa aswang. Sa takot ko na baka malagutan ng hininga ang tiyuhin ni Marina, ay dali-dali akong lumabas ng kwarto ko. Nadaanan ko ang silid ni nanay at ginising ko na rin siya upang hinga ng tulong. Sa gitna ng pagkataranta ko ay naalala ko rin ang minsan na sinabi niyang kinakausap niya ang mga kalamansi, kaya mayabong at hindi kami binibigo. Na matalik daw niyang kaibigan ang bantay niyon. Nay, gising ho kayo. Si Mang Nestor po. Naroon sa pinakamalapad na punong kalamansi. Mayroong lumabas na kakaibang nilalang doon, Nay. Nang maulinigan ko na nagising naman ang nanay, ay dagli na akong lumabas ng bahay. Baka doon na mawala ng buhay si Mang Nestor. Mang Nestor, tawag ko. Tiyong, siyang dating ni Marina. Kumunot naman ang noo ko sa nakita kong ayos niya. May hawak siyang sibat. Hindi siya nakasuot ng pantulog. Kanina ka pa ba dyan? Tanong ko sa kanya. Oo, tanga. Dalawa kaming nag-aabang sa paglitaw ng mutya ng kalamansi. Tapos yung halimaw na yan, bantay pala. Hindi ko na naanalisa pa ang pagtataka ko sa kakaibang tono ni Marina na ginamit sa akin. Dahil siya naman ang sinunggaban ng bantay na aswang. Marami ang benepisyo ang binibigay sa atin ng kalamansi, pero hindi ko akalain na may bantay pala
Kaya ganoon na lamang iyon kayabong at kasigla. Nagmamaasim nga ang bantay dahil lukot na lukot ang mukha nito at itsura talaga na hindi naliligo. Hayaan mo sila, Romel. Matagal-tagal na rin nang may nagtangka sa mutya ng kalamansi. Hindi nila matitikman ang galit ng bantay kung hindi masasama ang kanilang mga budhe. Asik ng nanay ko. Sa mga sandaling iyon ay parang nagbago ang tingin ko kay nanay. Hindi naman siya ganong kasalbahe. Naniniwala ako na dahil sa kabutihan ng puso niya, kaya kami pinagbala at hindi nahihirapan sa buhay. Pero ano itong nangyayari ngayon? Romel, tulong! Nanlaki ang mga mata ko. Nang balingan ko kasi si Marina ay nakadagan sa kanya ang aswang. Dapat ako yung nakadagan doon at hindi ang aswang. Nakaupo ito sa tiyan ng babae at sakal-sakal nito ng dalawang palad ang makinis na liig ng aking si Marina. At hindi lang iyon. Walang ano-ano rin ay sinalpak ng aswang ang mahaba at nakakadiri nitong nasa isipan nyo. At nakakadiri nitong dila sa makipot na bibig ng huli. Hindi ako mapanakit pero kinuha ko sa aking bulsa ang lanseta na lagi kong dala-dala at sumugod ako upang ipagtanggol ang walang laban na babae. Ngunit sa kabila ng ginawa kong tulong kay Marina, ay hinampas ako sa batok ng tsuhin niya. May sugat man sa tagiliran ng aswang dahil sa ginawa kong paghiwa nito, ay galit na sinugod nito si Mang Nestor. Hindi ko malaman kung maaantig ako o ano. Sobrang tapat ng bantay sa nanay ko at nang sulyapan ko si nanay, nasa lubong ko ang naiinis niyang titig. Habang nagpapambuno si Mang Nestor at ang bantay na aswang, si Marina ay gumagapang na palayo at si nanay, kinuha ang mutya at isinubo niya iyon. Pasalamat ka at mabuti ang puso ng anak ko. Kung hindi ay papayagan na kitang kainin ang mutya na to. Sabi ni nanay. Pagkasambit niya iyon ay umalis ang aswang mula sa pagkakadagan kay Mang Nestor. Sunod-sunura ng aswang sa sinasabi at sinyas ni nanay. Kung sa ibang pagkakataon ay siguradong namanghana ako sa nangyari. Paanong napasunod ni nanay ang ganoong kabagsik at nakakatakot na aswang? Masusunog lang sa tiyan mo ang mutya, Nestor. Ako ang nagparating ng balita sa lugar natin na nakakagamot ang mutya at nakakapagdala ng swerte upang magka-interes kayo ng pamangkin mo. At nang makita nito ng anak ko na hindi nababagay na mahalin ang pamangkin mo, hindi ko hahayaan na mapatay ka ng kaibigan kong aswang sa ngayon. Pero sa susunod, hindi na kita patatakasin pa. Buo ang loob na ani ni nanay kay Mang Nestor. Kahit hirap ay kumaripas ng takbo palayo ang tsuhin ni Marina. Takot na takot ito at bilang patunay, naihi pa ito sa salawan habang tumatakbo. Pagkatapos ng pangyayaring iyon ay matagal bago kami nagkausap ni nanay ulit. Hindi ko nagustuhan ang ginawa niyang pag-uutos sa bantay na aswang. Nasaktan nito si Mang Nestor. At pagpapakalat ng balita patungkol sa mutya ng kalamansi. Kung walang ganong balita, wala namang magkaka-interes. Hindi ako naniwala na tunay na ugali nila Marina ang pinakita nila. Bagkus ay yun ang reaksyon ng mga taong wala nang pagpipilian kundi sa himala na lamang kumapit. Naging misis ko rin naman si Marina. Wala eh. Kahit hindi tayo gwapo, mahal naman niya ako. Hanggang dito na lang ang kwento ko, Sir Casper. Alam kong hindi ito ang unang beses na may nagpadala ng istorya sa inyo
tungkol sa mutya ng kalamansi, ngunit heto nga ang sa amin. Ang bantay na aswang ng mutya ng kalamansi ay kasabay na ni nanay na naglaho noong siya ay kunin na ng Panginoon. Sabi ni nanay, naging kaibigan daw niya ang bantay na aswang nang minsan naiwanan siya ni tatay sa gitna ng kagubatan. Tinulungan daw niya ang bantay mula sa pagkakadaga nito sa malaking bato. Duguan daw ito noon at nangihina. Bilang kabayaran sa tulong ay buto ng kalamansi ang ibinigay ng aswang at ito ang kanyang itinanim. Sa kabilang dako naman si Mang Nestor, natuluyang nabaliw pagkatapos makita at makaharap ang aswang. Hanggang ngayon ay baliw pa rin siya. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito at sana'y nagustuhan ninyo ang kakaibang kwentong ito, Sir Casper. Mabuhay po kayo at more power sa inyong channel. God bless po sa lahat ng nakikinig ngayon. Muli po, ako po si Romel ng Antique. Mapagpalang araw, Sir Casper. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Rodel. Ako ay 25 anyos. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari sa probinsya ng Capiz. Bali ang karanasan kong ito ay tungkol sa mga aswang. Nasa kalaunan ay natalo namin dahil nakatagpo kami ng kakaibang agimat na nagmula sa kalamansi. Bali taong 2018 nang magbakasyon kami sa Capiz, sa tahanan ng lola ko. Alam ko noong unay may usap-usapan na talaga ang iba naming kaanak tungkol sa tunay na pagkatao ni lola. Iyon nga lang, nananatiling tahimik ang lahat sa takot na malaman sila ng ibang tao. Ako man ay naniniwala na aswang nga ang aking lola. Kaso nga lang, nagagawa kong wag na siyang katakutan dahil hindi naman siya nang aano sa amin ng aking mga pinsan. Noong magbakasyon nga kami doon kasama ang aking kaibigan na si Gray, alam kong marami siyang matutuklasan tungkol kay lola. Si Gray pa naman na maraming alam tungkol sa katangian ng mga aswang. Lamang wala akong sinabing kahit na ano sa kanya. Kontento na ako sa isipin niyang masyadong mahiwaga ang aming bayan para isiwalat ang kahit na anong kababalagan dahil baka kami ay balikan pa ng mga nilalang. Natatandaan ko, Setyembre iyon nang magpunta kami sa Capiz. 1 linggo kaming mananatili doon. Nakarating kami sa pamamagitan ng pagsakay ng eroplano. Buti na lang hindi na problema ang pagpunta sa bahay kasi may sundo naman kami. May sariling kotse si na tita kaya walang pagsidlan ang pasasalamat ko. At hindi na kami kailangang ma-stress pa sa kapapara ng masasakyan. Dito pa naman sa aming bayan, mahal ang pamasahe. Kaya kailangang halos lahat ng nakatira sa medyo liblib na bayan ay kailangan ng sasakyan para maiwasan ang pakyawan. Pagdating naman sa bayan ay marami namang kalesa kung saan pwedeng sumakay at makaranas ng makalumang sibilisasyon. Pinreserve ng aming mayor ang mga makalumang lugar at tanawin sa isang lugar dito sa amin para pasyalan at puntahan ng mga turista. May kalakihan ang bahay ni na lola. Yari sa tabla at mahogani ang paligid nito. May malakaring hardin kung saan naroon ang sangkatutak na halamang paborito ng aking abuela. At sa totoo lang, wala akong masabi sa ganda at aliwalas ng kanyang tahanan. Buhay pa ang lola at lolo ko. Sina tita naman ay nakikitira din sa bahay ni na lolo. Ayaw silang pagbukirin dahil mabilis raw mangulila si lola. Sa katunayan niyan, iyak ito ng iyak nang umalis si mama kasama kami. Kaso lang, iba na ang kanyang kinikilos ngayon. Ramdam kong may kakaiba.
Nagsimula iyon nang magising ako isang hating gabi dahil sa mga katok mula sa mendor. May nakita akong taong naglalakad palabas ng bahay. Pilit kong inaninag kung sino ito, pero hindi ko siya gaanong makilala. Mahaba ang kanyang puting buhok na abot hanggang sakong. Ang kanya namang kulay asol na damit ay abot naman hanggang tuhod. Sa tingin ko pa, nakayapak pa ang nasabing babae. Halos atakihin ako sa puso dahil sa labis na takot nang makitang walang anumang naglakad ang matandang babae papalapit sa aming pintuan. Nagtaka ako kasi nakita ko siyang pababa sa bahay. Tapos bakit ngayon? Bigla na naman siyang nasa labas at kumakatok papasok. Hindi ko siya pinagbuksan kaagad dahil nga hindi ko naman siya kilala. Basta't bigla na lang akong natakot sa kanya. Ramdam ko pa ang pagsisitayuan ng aking mga balahibo sa batok dahil kinikilabutan ako sa kanya. Naririnig ko siyang bumubulong-bulong. Tila ba nagdarasal at may inuusal na mga banyagang salita. Gayunpaman, nagawa ko pang magpunta sa kwarto ni na lolo at ginising sila maging ang dalawa ko pang tita. Ang ending, napagalitan ako kasi nang siyasatin nila ay wala namang tao sa labas o sa loob na hindi namin kilala. Literal na nagambala ko ang tulog ng lahat ng taong nasa bahay, kaya napahiya ako. Dahil sa inis ni tita, pinatabi niya ako sa kanyang tabi. Naiwan tuloy na nag-iisa si Grace sa aming kwarto. Parang wala namang napapansin ang aking kaibigan dahil napakahimbing ng tulog nito. Kinaumagahan, hindi pa natapos sa pangangaral sa akin si tita. Sinabi niya na dapat daw hindi na ako lumalabas tuwing gabi. Masyadong delikado. Gusto ko mang magtanong ay ayaw naman akong bigyan ng pagkakataon ng aking tita. Kaya para wag na akong makalagyan ng isyo, ay pinili ko na lang na manahimik. Kaso nga lang, kahit gaano pa ako nag-iiwas sa mga bagay na may kinalaman sa pagtuklas ng pagkatao ng aking lola, sadya naman akong kinukulit ng pagkakataon. Palagi ko siyang nahahagip ng tingin na pumupunta sa kakahuyan sa likod bahay. Pero hindi ko naman alam kung ano ang kanyang ginagawa. Hanggang sa isang gabi, nawasak ang kaalaman ko patungkol sa walang katotohanan ang mga aswang nang ako mismo ang makasaksi sa kanyang ginawa. Katatapos lang naming maghapunan nang magpresenta akong magtatapon ng basura sa labas. Si Karen naman ang nag-aayos ng aming mga higaan. Kaya napanatag na ako na gawin ang aking binabalak. Tiyempo namang namataan ko si Lola na pasimpleng lumalabas ng likod bahay at nagmamadaling nagtungo sa sagingan. Kaya dali-dali ko siyang sinundan. Sanlaksang kilabot ang aking nadarama. Tigbi-tigbi ang pawis ko sa labis na tensyon. Literal akong naihi sa aking salawan nang marinig ang ungol na para bang nahihirapan. Nagsimula nang kumabog ng malakas ang aking dibdib, kaya ako nabingi at hindi na nakagalaw. Naparalisa yata ang buo kong katawan dahil sa aking narinig. Nagdarasal ng isang banyagang salita ang aking abuela habang nagpapahid ng kung ano sa kanyang buong katawan. Nang tinangka kong sumilip sa gilid ng halamanan, paimpit akong sumigaw. Kahit wala namang nakaharang sa aking paanan ay napatid ako at natumba. Kitang-kita ng dalawa kong mga mata ang nilalang na naglalaway at mabalasik na nakatingin sa akin. Si Lola. Nagsisigaw ako at nagtatatakbo paakyat ng bahay, tsaka nanginginig na yumakap kay tita. Ikwento ko sa kanya ang aking nakita. Anya, kailangan daw itahimik ko ang aking bibig at baka makabulahaw pa ako sa iba. Ano man ang aking nakikita, ay kailangang manahimik na lang ako. Mahirap na daw kapag naipagkalat ko pa ang mga bagay na natuklasan ko.
Pamilya din daw namin ang pagpipiyestahan at baka maging dahilan pa ito para layuan ako ng mga kaibigan ko. Takang napatingin ako kay tita. Anya, totoo daw ang aking mga hinala. Aswang ang aking lola. Matagal na daw nilang alam ang bagay na iyon. Simula pa nang maipanganak ako ni mama. Ayon sa kanila, inalayaw daw ako ni mama kay lola. Dahil minsan na niyang nahuli si lola na natatakam daw na nakatitig sa akin habang dinuduyan ako. Sabi pa ni lola, kitang-kita daw niya ang mga lamang loob ko at nahihirapan na siyang magpigil. Kaya naman gayon na lang ang takot na nadarama ko. Mula noon, literal na umiiwas na ako kay lola. Kaso lang, ayaw ko namang bumalik kaagad sa bahay namin at magtataka si papa kung bakit ako umuwi. Isa pa, nariyan naman si Gray, maging si Natita para protektahan ako laban kay lola. Minsan lang naman siguro siya atakihin ng kanyang pagiging aswang. Iniiwasan ko nang maiwan sa bahay ng kaming dalawa lang. Natatakot ako na baka dumating ang isang araw na basta na lang niya akong sugurin dahil sa hindi na niya kayang pigilan ang kanyang pagkataong aswang. Dahil dito ay napilitan na lang akong gumala sa halos araw-araw na. Palagi akong nagpupunta sa kakahuyan kasama si Gray. Aminado akong nagtataka na ang kaibigan ko sa mga pinagagawa ko. Pero wala naman akong kinikwento sa kanya. Wala din akong balak na ipahamak ang lola ko o kahit ang pangalan ko. May maganda naman kaming tambayan ni Gray sa kagubatan at malapit pa ito sa Batis. Abala kami sa paliligo ng mga sandaling iyon nang mamataan ko na naman si lola na naglalakad sa hindi ko malaman kung saan pupunta. Hindi ko siya dapat sinundan, alam ko. Pero naging matigas pa din ang ulo ko. Sinundan ko pa din siya. Walang tao sa kagubatan kaya naman madali ko siyang natagpuan. Nagulat ako nang makitang sumalampak ng upo si lola sa gitna ng kawayanan. At kinain ng buo ang hilaw na bagay na nababalutan ng dugo. Nalanghap ko ang masangsang na lamang loob na kanyang nilalantakan. Habang pinagmamasdan siyang nguyain ito ay hindi ko maiwasang mandiri. May kalansahan ang kinakain niya na abot hanggang sa kinatatayuan ko. Paano niya nasikmurang kainin iyon? Sumama ang tiyan ko nang makita ko siyang sarap sa pagmuya. At hinigo pa ang nasayang na dugo. Napapikit siya habang nilulunok ang kinakain niya. Kaya naman lumapit ako ng bahagya sa kanya at pilit siyang pinapaharap sa akin. Ngunit hindi ko napaghandaan ang ginawa ni lola sa akin. Ubod lakas niya akong kinagat sa braso, dahilan para mapasigaw ako sa sakit. At imbis na gumanti ay nakaramdam ng matinding takot. Nangilabot ako ng makipagtitigan siya sa akin at makita ko ang mapupula niyang mga mata na para bang sinasapian. Nakita ko kung paano tumirik ang kanyang mga mata at mas lalo pang naglaway ang bibig. Kung totoong aswang si lola gaya ng sinabi ni tita, kaya kailangan ko siyang iwasan. Abay dapat lang na layuan ko na siya at huwag nang lalapitan pa. Muli na sana siyang susugod sa akin kung hindi lang ba nataranta na tumakbo ako papalayo. Hindi ko kayang tagalan ang nakakasindak niyang itsura. Sa katunayan, namumutla na ako nang makabalik sa Batis. Nagtataka pa si Gray kung bakit ako namumutla. Pero kaagad namang nagimbal nang makitang nagdurugo ang aking braso. Kaagad siyang naganap ng dahon na bibilis ang pag-ampat ng dugo. Bakas ang pag-aalala sa kanyang muka. Ako man ay gusto nang sabihin sa kanya kung bakit ako nagkagaganito. Kaso lang natatakot ako na baka layuan niya ako dahil lang kay lola. Pagdating sa bahay, halos magwala si Gray. Sobrang taas ng lagnat ko at hindi na maawat ang pagkumbulsyon ko.
Halos tumirik na daw ang mga mata ko dahil sa init. Sumabay pa sa lagnat ko ang sakit ng ngipin ko. Hindi ko alam kung bakit parang nagwawala ang lahat ng gilagid ko. Kapag sinasadya ko naman itong saktan ay kusang nagduro ko, kaya hindi ko maiwasang mag-alala. Hindi tuloy ako makanguya ng maayos nang makitang medyo humaba ang dalawang magkatapat kong pangil, dahilan para mag-alala na sina tita. Hinawakan niya ako kaagad sa magkabilang pulso at nag-aalalang sinabi na balak pala akong biktimahin ni Lola. Mabuti na lang, may naitabi si Gray na mga pangontra para wag nang lumala ang aking karamdaman. May inilabas siyang botelya na may lamang sobrang asim at nagsalin niyon sa kutsara. Kahit nakakadere ay pilit kong nilunok ang likido at naghintay ng ilang sandali. Naramdaman kong kumulo ang aking tiyan at maya-maya nagsuka na ako ng todo. Sa kakaduwal ko, napasingap ako ng halos bumaliktad ang sikmura ko sa aking panghihina. Sa totoo lang, halos dugo na nga ang sinusuka ko. Pero nilalakasan ko na lang ang loob ko para magawa ko lang pagalingin ang sarili ko. Nang painumin nila ako ng langis, mas lalong sumama ang aking pakiramdam. Pinagpahinga ako ni tita sa kwarto na tanging si Gray lamang ang nagbabantay. Pinagbawalan si Lola na dumalaw sa akin, kahit kunwari na nag-aalala siya. Kami pa ba ay maglulukuhan? Gayong kanina lang gusto na niya akong patayin. Bumulong sa akin si Gray at sinabing alam niya ang lihim ng lola ko. Alam niya na aswang ito. Unang beses pa lang niyang nakita si Lola, ay alam na niya kaagad ang tinatagong lihim nito. Gusto ko mang umiyak ay hindi ko magawa. Nahihiya ako sa kanya. Isa pa ay natatakot ako na layuan niya ako. Siya lang ang nag-iisa kong kaibigan. Tinapik na Gray ang aking balikat, aniya. Hindi daw niya magagawa ang bagay na iyon sa akin. Masyado daw akong mabait para iwanan niya. Ako lang din naman daw ang kaibigan niya. At dahil dito, nakapagdesisyon siyang tulungan ako. Pero kailangan mananatili akong tahimik para walang makaalam ng sekreto namin. Kagaya ko daw noong araw, madalas siyang mabiktima ng kanyang kaanak na aswang. At isang araw, kinagat na lang niya nang walang dahilan ito. Pero hindi kagaya ko. Naging maluba raw ang kanyang kalagayan. Kahit dinala siya sa doktor at pinagsabihang wala namang karamdaman, ay napapansin niya ang bilis ng pagkahulog ng kanyang katawan. Isang albularyo ang lumapit sa kanya at nagbigay ng mutya. Hugis bilog ito na bato, pero napakaasim. Binabad lang daw ito ng matanda sa tubig para ipainom sa kanya. Bumuti raw ang kanyang pakiramdam. Anya, ang mga aswang daw ay parang aso. Kapag nakagat, nag-uunahan ang tao at aso sa paggamot. Kapag nagtagumpay ang tao, mamamatay daw ang aso. Kapag nagtagumpay naman ang aso, mamamatay daw ang tao. Kaso lang sa sitwasyon ko, alam daw niyang mahihirapan akong mamili. Pero tahasan kong sinabi sa kanya na kapag binuhay ko si Lola, marami pang mapapahamak. Baka nga si Tita lantakan na din niya. Kaya naman isang mabigat na desisyon ang pinagpasyahan ko. Kahit masakit ay tinanggap ko ang bato bilang pagpayag na gusto kong gumaling mula sa karamdaman na ibinigay sa akin ni Lola. Ang nasabing bato ay mutya ng kalamansi na nakuha daw ng albularyo sa pusod ng kagubatan na pinananahan ng mga aswang. Marami na daw aswang ang pinatay ng mutyang iyon. At magagawa ko lang daw nakitilin ang buhay ni Lola kapag nalansi ko siya, nadamputin o kunin ang mutya. Natatakot man ako ay kailangan kong subukan.
Ayaw ko namang hayaan na lang si Lola na patayin niya kaming lahat. Kaya nang bumuti na ang aking pakiramdam, minatsagan ko si Lola. Pinagtimpla ko siya ng salabat at ibinaba ko pa doon ang mutya ng ilang minuto. Nang inumin niya iyon, gulat ako nang mag-iiyak siya dahil mainit daw ang kanyang dila na napapaso daw ang kanyang bibig. Kinakabahan man ay hindi ako nagpahalata na ako ang may kagagawan. Nakikita naman kasi nila na iniiwasan ko na talaga si Lola. Nang minsang magkaroon na ako ng pagkakataon, palihim kong isinilid sa bulsa nang isusuot niyang duster ang mutya. Alam kong panahon na iyon para may mangyari kasi sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Kitang-kita naming mag-anak nang dukutin niya ang mutya sa kanyang bulsa na marahil. Nagtataka ako kung ano iyon. Kaso lang hindi na niya natanggal pa sa kanyang mga kamay dahil basta na lang itong dumikit hanggang sa tuluyang malusaw na naging dahilan kung bakit biglaan siyang nagliyab. Nagkagulatan ang lahat maski si tita ay sinubukan pa siyang isalba sa pamamagitan ng pagsasaboy sa kanya ng tubig. Pero nagulat lang kami nang hindi niya ito magawang pawiin. Ayaw mamatay ng apoy kaya dahan-dahan na nakita naming nasusunog ang katawan ni Lola hanggang sa hindi na siya gumagalaw. Nakonsensya ako sa ginawa ko pero kahit kailan hindi ko ipinagtapat sa kanila na ako ang may gawa niyon. Alam ko naman na kamumuhian ako ng sarili kong pamilya kapag nagtapat ako. Gayunpaman, wala akong nakitang reaksyon sa mukha ni Mama nang malaman niyang namatay na si Lola. Para bang nakahinga pa siya ng maluwag sapagkat alam niyang hindi na ito kailanman maghasik pa ng lagim. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. More power po, sir, sa inyong channel. At God bless po.